Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo sa isang alipin ng kapitan ng Romano. Pinagaling niya ang alipin ng isang kapitan ng isang Romano, mga ginigiliw. Paano ba nagsimula ang lahat ng ito, mga ginigiliw? Masusumpungan po natin ang salita na ito sa Lucas 7. Ang sabi niya po dito, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito, siya'y pumunta at pumasok sa Capernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginawa ni Jesus, nagpasugo siya ng ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang kanyang alipin, mga ginigiliw. Nang makita nila at si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay ng kapitan ng Romano, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, wag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka at siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit at sa aking alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, mararatnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin, sabi niya po, mga ginigiliw. Alam niyo, mga ginigiliw, makikita po natin dito yung taas ng respeto, pagsamba, pananampalataya, pagtingin, pagkilala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo ng isang kapitan na Romano, mga ginigiliw. Alam niyo, ang kapitan na Romano, mga ginigiliw, nung kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo, alam nyo, sila ay unruly po sila. Awanti kilkilalanin da kabsat, wala silang kinikilalang tao. Mataas ang pagtingin nila sa kanilang sarili, mga ginigiliw. Alam nyo, ang ginagawa ng mga Romano na iba, mga ginigiliw, kung ang kanilang alipin na naglilingkod sa kanila ay matanda na, ang ginagawa po nila ay pinapatay po nila, mga ginigiliw, pinuputol po nila ang kanilang ulo, pinapatay po nila. Pag hindi ka na po nila mapapakinabagan na alipin po nila. At yung mga ibang Romano naman, mga ginigiliw, ang ginagawa po nila pag meron po silang anak, nagkaroon po sila ng isang anak na may abnormality, no? May abnormality yung kanilang anak. Alam nyo ang ginagawa nila? Kapag hindi perpekto yung kapanganakan ng isang bata, meron siyang kakulangan, meron siyang mga problema sa kanyang katawan, ang ginagawa po nila,
agad-agad paglabas ng bata, pag nakita po nila na may kapansanan ang bata, pinapatay po nila. Ganun po katindi, kasama ang mga Romano, mga ginigiliw. Subalit ang Romano na ito na kapitan, makikita po natin sa kanyang puso ang kanyang pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa kanyang kapwa, sa kanyang alipin. Imagine that, no? Ipinakiusap niya mismo sa kanyang mga alipin, sa kanyang mga kasamahan, mga kaibigan na Hudyo, mga ginigiliw, na ipinakiusap niya na puntahan nila mismo ang ating Panginoong Hesukristo upang pagalingin po niya ang kanyang lingkod, ang kanyang alipin na may karamdaman, mga ginigiliw. No? So tayo po kaya, mga ginigiliw, ganon din po ba ang pagmamahal po natin sa ating mga kapwa, sa ating mga kasambahay, sa mga nagtatrabaho po sa atin, mga ginigiliw? No? Meron ba tayong habag, awa sa kanila? Or minamalit po natin sila? Pinagtatrabaho po natin sila sa sobrang oras? Wala tayong awa sa kanila? Hindi tayo marunong magmahal sa kanila? Imagine, no? Ang Romano na ito na walang kinikilalang batas, pero no, sobra ang pagtingin niya, napakataas ang respeto niya sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam naman natin na 12 lang ang kanyang alagad, pero napakataas ang kanyang pagtingin sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita po natin dito, sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, pagbabalik sa bahay, maratnan ng mga sinugo na magaling ng alipin. Kaya sinabi rin niya po dito, mga ginigiliw, kahit sa Israel, hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig. Grabe yung pananampalataya ng kapitan ng Romano na ito, mga ginigiliw. Napakataas ang kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang respeto, mga ginigiliw, pagtingin sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Sabi niya po, mga ginigiliw, ang dami kong tauhan, napakarami ko po akong tauhan. Sabi niya po, mga ginigiliw, sabi ng kapitang Romano na ito, no? Ang dami kong mga kawal. Pag sinasabi ko na puntahan nyo yung ganito, sinusunod po nila ako, sabi niya. No? Ngayon ang ipinasabi niya sa ating Panginoong Hesukristo na hindi na daw siya pupuntahan sa kanyang bahay dahil hindi daw siya karapat-dapat na puntahan ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang tahanan, mga ginigiliw. Ang taas na pananampalataya ng Romano na ito, mga ginigiliw. Napakatas ang kanyang pagmamahal. Imagine, no? Sobrang minahal niya yung kapwa niya, yung kanyang alipin, no? Na may sakit. Ipinakiusap niya mismo na pagagalingin ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang karamdaman, mga ginigiliw. No? Ganon din po ba tayo? Ganon din ba natin kamahal ang ating mga kasamahan sa ating bahay, sa ating mga kasambahay, mga ginigiliw? Mahal din po ba natin ang ating kapwa natin na nakatira sa atin, mga ginigiliw? O minamaliit po natin sila? Hindi natin tinitignan ang kanilang kapakanan. Hindi natin sila pinapakain ng tama. Hindi natin binibigay yung tamang sahod para sa kanila, mga ginigiliw. No? Dapat tularan po natin ang kapitan na Romano na ito ng akala ng lahat, mga ginigiliw. Tamo tidaduma dahito nga Romano kabsat ke nauyong agpatay Kastila ngamin to brada dagito na nauyong da agpatay dati tao
kabsat, no? Patay dati tao, jay istorya kung tatay kabsat, no dagi jay trabador da talakayin, patayin dan, papatayin na nila pag hindi ka nila mapapakinabangan. Pag matanda ka na, ganun ang ginagawa po ng mga ibang Romano. At saka yung mga bata na anak nila, pag nakita nila na may kapansanan, paglabas sa sinapupunan ng kanilang asawa, ora mismo, pinapatay nila yung bata paglabas sa sinapupunan ng kanilang asawa. Pag hindi perpekto yung bata na lumabas na may kapansanan. Pero ang Romanong ito na kapitan, mga ginigiliw, nang akala ng lahat na lahat ng Romano ay nauyong da kabsat, pero hindi. Kabaliktaran ang Romanong ito. Meron siyang pagmamahal, awa sa kanyang kapwa, mga ginigiliw. Ganon din po sana tayo. Mahalin po natin ang ating mga kasambahay, ang ating mga kasamahan, yung mga nagtatrabaho po sa atin, mga ginigiliw. Diba? Paano po natin sasabihin na mahal natin ang ating Panginoon, mga ginigiliw, kung yung kapwa natin, yung mga kasamahan natin, kasambahay natin, hindi natin kayang mahalin, yung nakikita natin na kapwa natin, hindi natin kayang mahalin, yung Diyos pa kaya na hindi natin nakikita, mga ginigiliw. No? Napaka-imposible po, mga ginigiliw, na kaya po nating mahalin yung kapwa natin. Hindi pagparadahan ng bata. No? So yun lamang po. I hope kayo po ay na-encourage muli sa salita na ito ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kinikiliw.